today's video, samahan niyo nga kami magpunta sa Manawag. Ito nga yung ganap nung gabi, the night before kaming magbiyahe, kasi ako yung tipo ng tao na marami talagang nakakalimutan. Kaya gusto ko, bago kami mag-travel, gabi pa lang inaayos ko na yung mga kakailanganin kasi kalimutan ko yung mga bagay-bagay. Naglagay nga lang ako dyan ng mga emergency meds kung sakali man na may mahilo o masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Ayan, nanguha lang rin ako ng mga gamot. Tapos meron din tayong kating ko dyan, inhaler. At syempre, meron din tayong mga nilagay dyan na supply. Yan nga, wipes at tissue. Kailangan talaga natin magdala ng extra, especially kapag mag-CCR tayo. Tapos walang mga toiletries doon. Ayan. At syempre, kailangan i-make sure na dala ko yung salamin ko. Tapos, nag-check ko na rin yung wallet para ma-check kung nandyan may mga cards. Cash, syempre, kailangan natin yon. At saka, yung iba pang ID. At most especially itong rosary. Lagi talaga ako may dalang rosary, especially nagbabiyahe. At ito nga, meron din kami ditong dalang charger. Lahat ng mga pwede naming magamit. Since naayos ko na nga nung gabi yung iba naming mga kailangan, ito naman yung kinabukasan. 4 AM pa lang gumising na ako. Gumising na kami mag-asawa para mag-ayos nga ng baon namin. So yung baon namin na niluto niya, gabi pa lang naluto na ni Hobby. Tapos nung umaga ako naman yung nag-prepare nitong mga dadalhin, yung mga tubig, kanin at ulam kasi mas gusto namin na magbaon na lang para rin tipid at the same time, hawak namin yung oras namin kung sakaling magutom kami, kahit saan na lang kami abutin. Pagkababangan namin ng bahay, dumiretso na kami kila mama para sunduin sila at nagbiyahe na rin kami. Mga around 6 AM na rin yata kami nakastart magbiyahe. From Bataan nga, inadaanan namin ng Pampanga, Tarlac, hanggang sa makarating kami sa Pangasinan. Nasa Pangasinan kasi yung Manawag. At sobrang na-appreciate ko nga kapag maraming puno sa daraanan kasi talagang ganyan naman noon sobrang presko. Ito na nga lang laging nawawala yung mga puno dahil sa mga road widening or innovations. Ayan, at nang madaan nga kami sa Tarlac, tinuro ko lang rin kay Hobby kung saan ba yung office namin dito sa Tarlac kasi meron kaming site dito sa Tarlac. At tara, samahan nyo nga kaming magbiyahe papunta sa Pangasinan. I can read your mind and I know your story. I see what you're going through. Yeah, it's an uphill. Sobrang blessed nga lang din kami nung araw na yan dahil hindi umuulan at hindi bumabagyo, tamang-tama lang yung init ng araw. Ilang oras na biyahe pa at nakarating na nga kami sa Pangasinan at later on malapit na nga kami sa Manawag. Nandito na nga kami sa Manawag. Ito na yata yung ika-4th or 5th time namin na nagpunta dito. Pero ito pa lang yung first time na mabablog ko siya. Pero bago nga kami makarating sa mismong church, tumabi muna kami dito sa may daan, sa mapunong part para malilim at dito nga kami nag-take ng lunch. Diba sabi ko nga sa inyo, mas maganda talaga kapag mayroon kang baon. Bukod sa tipid, hindi mo na kailangan din pumila sa mga fast food kasi talagang punuan yung mga fast food dito malapit sa Manawag. Kaya naman ito ang ginawa namin. Huminto lang kami dito, nasa ilalim ng puno at dito kami nag-lunch time. Si Papa nga ay nasa loob ng sasakyan kasi hindi na namin siya binaba dahil hindi nga pa siya nakakatayo at nakakalakad kaya naman sinubuan na lang siya ni Mama. Kaya nga nahuling kumain dyan si Mama pero hinintay ko pa rin siya kaya kumain pa ako ulit para may kasabay siya. Excuse lang ba yun o talagang nagutom talaga ako sa haba ng biyahe? Pero yan, naubos nga namin yung baon namin dyan. After nga namin kumain, pahinga lang konti at nandito na nga kami sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Kapag nga first time mo pupunta dito, meron na agad mag-a-assist sa'yo na may mga hawak na kandila kasi sila rin yung nagtitinda nun. Tapos i-assist ka nila kung saan ka tamang mag-parking or saan ka tamang pupunta. Ganon kapag first time mo. 2 PM pa nga lang ay nasa Manawag na kami at napag-alaman namin na 4:30 pa pala yung next na misa. Kaya naman napagpasyahan muna namin ilibot si Papa dito sa Manawag, sa loob ng Manawag. At ito nga nagpunta kami dito kung saan pwedeng magsindi ng mga kandila. At bago nga magsimula, ito yung prayer na kailangan mong dasalin, isang Our Father and Hail Mary at Glory be sa dulo. Tapos 3 candle yan, 1 for healing, 1 for wish at isa para sa pasasalamat. After mo nga magdasal ay saka mo siya sisindihan at iiwanan dyan.
Dito rin sa labas ay may malaking imahe ng Manawag na nasa fountain. Tapos yung pinaka-fountain niyan is para siyang wishing well na pwede ka ring mag-wish dyan at magtapon ng barya. Marami ang gumagawa nun. At iyan, meron din nga dyan mga candles na tunaw na nilalagay nila sa tubig. Marami nga rin mga nagpi-picture taking dito. At sinasabi rin nila na itong tubig dito sa fountain ni Manawag is nakakagaling din. Kaya naman yung mga nagpupunta dito, pinupunas nila sa mga part ng katawan nila na may masakit or kung gusto nila ng kagaling. Siyempre maraming devotees si Manawag. Nasa tao lang rin naman yan at nasa paniniwala natin. Dito nga sa gawing ito, dito naman nagbe-bless ng mga crucifix, rosaries, bracelets, mga ginagamit for pananampalataya. At ito sa part na to, dyan naman pwedeng kumuha ng holy water. So sagrado talaga yan, hindi pwedeng maghugas or salaulain. Kaya pwede ka lang manguha dyan or gumamit ka ng bottle tapos isalin mo. Ganun, para makakuha ka ng holy water. And then after nyan, pumapasok na nga rin yung mga sasakyan kasi after mag-bless ng mga images, mga crucifixes, bracelets, mga sasakyan naman yung ibe-bless. Marami nga rin umaakyat dito sa Manawag para ipa-bless yung mga bago nilang sasakyan at dyan nga sila nakapila. Yung mga bagay na ipapabless mo nga is available din sa labas ng Manawag. Marami nga nagtitinda sa paligid nito at wala pong bayad ang pagpapabless ng mga sasakyan dito or ng mga crucifixes. Talagang free siya. In-kind donation lang kung gusto mong mag-donate sa may donation box nila. Nakuha may mga bagay na hindi sila sama sa bendisyon. Nakapaskil po yan. Yung hindi po ginagamit sa dasal o sa devotion. Mga lucky charms, bracelets, tinanting, pero usok. Hindi po yung ginagamit po sa dasal ha. Kaya pati ang dasal sa pagpuntahan. Kasi ang isang bagay na bendisyon, benditado po yun. Ibig sabihin, ginagamit yan sa dasal at sa devotion. Hindi makikita natin mo yan, paalang-alang ng kapiling natin ng Diyos. At around 3 p.m. nga, nagbabasbas dito. So, yan, nag-start na nga rin yung pagbabasbas ni Father. Nag-start rin sa prayer at mga paalala kung ano yung mga dapat lang na binabasbasan or hindi. Hindi nga sila nagbabasbas dito ng mga like evil eye, mga puwera usog, Santo Niño de la Suerte, yung mga ganon. Andyan din naman yan, yung mga paalala na yan, nandyan nakapaskil sa lugar na yan. So, chinecheck rin talaga ni Father or ng guard kung talaga bang yung mga pinapabasbasan is dapat. After nga ng blessing, may more than an hour pa kami bago yung misa. Kaya naman, nilibot lang din muna namin si Papa dito sa paligid ng Manawag. At dito nga sa may part ng garden nila, yung may parang mga grotto rin. Napaka-presko dito kasi napakaraming puno. At dito mo nga rin makikita yung iba't ibang images, mga saints. Sobrang lawak talaga nitong Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Talagang hindi ka lang mapapasimba. Mapapagala ka pa sa iba't ibang mga places dito kagaya nga nitong sa garden. Andito rin yung prayer garden, tapos meron din ditong parang bridge na merong mga koi fish na pwede ka ring mag-wish, pwede ka ring manghagis ng barya, ganun. Ayan siya, yung bridge na yan. Ayan yung pwede nating parang wishing well din na pwede nating paghagisan ng barya at mag-wish. Malawak pa nga yan, papunta pa dun sa Pilgrims Center ng Manawag. Diba? Pati CR nila. Ang ganda. Ang laki. Yes. Ito nga yung kabilang parte ng Manawag, paglabas mo nga ng CR. Ito nga pala yung tambayan rin na pwedeng kainan, pagpiknikan ng mga dumadayo dito, especially yung taga malayong lugar. Preskong nga rin dyan dahil napakaraming puno. At dito sa gilid meron din nga rin palang parang kantin. At ito nga pala yung paakyat papunta doon sa may altar ng Manawag. Kaso ito yung pinakalikod. So dito nga pala pumupunta para maghaplos ng scarf or kahit na anong bagay na pwede mong ihaplos sa imahe ni Manawag dun sa altar mismo. Ito nga yung itsura ng likod nito. Tapos meron din dyan mga upuan. At ito nga yung mismong altar ni Manawag. At iyan yung nasa loob. Yan siya mismo na pwede mong haplusin. Tapos dun ka uupo sa mga upuan para dun ka na magdarasal. At dun ka na rin magsusulat ng prayer mo. Parang ito. Yan. Yung mga naka-cork dyan. Mga naka-pin dyan. Ito yung mga wish at yung mga dalangin ng mga nagpupunta dito, sinusulat nila dyan, tapos nilalagay nila dyan.
So kami ni Hobby, nagpupunta na kami dito sa Manawag since mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami at ilang beses na rin kami nakapagsulat dyan at dyan na rin namin nilalagay yung mga wish namin. So nasa paniniwala lang din naman ng tao at sa amin, as a devotee din ni Manawag, never pa kami talagang nabigo sa mga prayer namin sa kanya. Minsan hindi lang on time na nabibigay, minsan kailangan pang mag-wait, pero yun naman talaga God always answers our prayers, maybe not with yes, but always what is best. Kaya minsan kailangan mo nga lang mag-wait. At eto nga, nakita ko nga sa kinagal-tagal namin pagpunta dito, ngayon ko lang nakita yan, na yung puno na merong imahe nga rin ni Manawag. After nga nun, pumasok na rin kami sa loob ng church para naman mag-ready na for the misa kasi marami rin talaga nagsisimba dito. Noon pa nga ay nababanggit na namin kay Papa yung Manawag, pero this is the first time talaga na siya mismo yung nagyaya sa amin na gusto niya raw magsimba dito, kaya naman dinala na namin siya. At mas masarap palang magpunta dito sa Manawag kapag normal days lang. Ito kasi is Monday. Kapag kasi Sunday or may okasyon, sobrang dami talaga nagpupunta dito. Bibihira yung makakapasok ka sa mismong church. Madalas doon ka sa may pinaka-chapel sa labas makakapagsimba. Sobrang dami talaga nagpupunta, especially kapag Holy Week or meron talagang okasyon. Mas mararamdaman mo nga yung solemnity ng lugar na to kapag normal days talaga kasi kapag may okasyon, sobrang dami nga ng tao. Kaya kung gusto mo lang din namang makapagsimba dito kay Manawag ng mas at peace, magpunta ka dito kapag walang okasyon. Kahit nga mahirap bumiyahe, lalo na sa sitwasyon ni Papa, ni-risk talaga namin para makapunta kami dito kasi siya rin naman yung may gusto. At the same time, we feel so blessed nung nagpunta kami rito at nakasimba ulit kami sa Manawag. Kanya-kanya talaga tayo ng paniniwala. That's it for our Manawag vlog. Thank you for watching. See you on our next video. Bye!